Mr. President, the distinguished colleagues, just want to make a point of manifestation. I was the one who said this morning that sometimes we have to bend law. We don't have to. The point is, there's a Latin word that says, Vox Populi, Vox Dei. The voice of the people is the voice of God. Now, let me ask you, Mr. President, is our law higher than the voice of God? Is our law higher than the voice of the people? Pilipinas, ano na? Yan ang pag-uusapan natin, yung napanood nating video. Pero bago natin simulan yan, shoutout muna sa lahat ng mga subscribers, mga viewers, at saka siyempre mga silent viewers. Of course, kasama na dyan yung mga bashers natin. Shoutout sa inyong lahat dyan. Ang pag-uusapan natin sa araw na ito ay tungkol doon sa napanood nating video sina Senator Erwin Tulfo at siyempre si Senator Robin Padilla. Yan ang mainit at matinding labanan nila dyan sa Senado. Pero ang tanong natin dito, paano nga ba nagsimula ito? Huhukayin natin yung puno para makarating tayo dyan sa pinag-uusapan nila. Pero syempre, bago natin simulan yan, bati muna tayo ng isang magandang umaga po, Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre pa sa mga kapatid natin, mga kababayan natin na nasa iba't ibang panig ng mundo. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi po sa inyong lahat dyan. Kamusta na po kayo? Nandito na naman po ang inyong lingkod, Boss Rick, na ang Pilipinas. Ano na? Ngayon, kagaya ng sinasabi natin dito, bakit nagkaganito na ang nangyayari dyan sa Senado? Mukhang nagkakaroon na dito ng dibisyon, kampi-kampi, pagbubuklod-buklod. Para natin masimulan yan, unahin natin kung saan ba ito nagsimula. Ngayon, pag-uusapan natin, nagsimula yan dahil doon sa gusto ni Senator Rodante Marcoleta na may pasok sa WPP itong mag-asawang Diskaya, Witness Protection Program ng gobyerno. Ngayon, inimbitahan nila yung secretary ng DOJ na si Crispin Remulla. At base sa kanyang mga sinasabi, at alam ko, napanood na ninyo ito, ayaw niya, tumanggi siya na maging witness itong mag-asawa na ito. Ngayon, dyan sila ngayon nagkaroon ng debate. At eto naman, na ibang mga senador, halatang halata, pagkapera talaga pinag-uusapan, ang bibilis umaksyon nitong mga ito. Bakit yung nasabi? Dahil ang sabi ng secretary na si Remulla, bago sila tanggapin sa Witness Protection Program, dapat isuli muna nila yung mga pera na kanilang nakulimbat or kanilang nakurap, nakuha, kung ano pang termino ang ginamit nila dyan, doon nga sa tinatawag nating ghost project. Ngayon, umalma itong si Senator Rodante Marcoleta na ito naman talaga ay isang magaling na abogado. Matapang na abogado at sumusunod lamang sa batas. Wala naman sa batas na kailangan mong magsoli muna bago ka tanggapin sa Witness Protection Program. Paano nangyari yon? Ito yung mga senador na hindi ko alam kung ano yung kanilang pinaglalaban. Basic logic. Basic lang ang dahilan. Nagsalita itong Senator Raffy Tulfo na talaga namang nung una hangang-hanga tayo rito sapagkat talagang tumutulong sa mga mahihirap. Kaya nga naging senador ito dahil gusto ng taong bayan yung kanyang performance at kanyang mga ginagawa. At totoo naman, maraming tao ang natulungan nito. Pero pagdating dyan sa Senado, mukhang bakit nag-iba na ito? Nagbago na ang kulay nito. Sila man ay pumapayag na isoli daw muna yung pera ng mag-asawang Diskaya bago sila tanggapin sa WPP program ng gobyerno. Which is, wala yan sa batas. Yun ang pinagpipilitan at pinagdidiinan ni Senator Rodante Marcoleta. Ngayon, may mga senador pa na nag-second demotion. Of course, yung kanyang kapatid na si Senator Erwin Tulfo. At nagsalita nga ito na kailangan daw, kung kinakailangan, i-bend ang batas para lang may bigay doon sa mga tao na nanawagan noong nakaraang linggo na isuli nga yung kapirahan ng gobyerno galing sa mag-asawang Diskaya. Pumapayag siya, hindi na kailangan ng batas. Dahil ang sabi niya rito, nagtatanong nga siya, sabi niya, is our law higher than the law of God? Is our law higher than the people? Yan ang mga katanungan niya na mukhang hindi niya alam ang mga sinasabi niya. Dahil gusto nila maging magaling, maging bayani,
sa mga taong bayan na ilang piraso lang naman yung nag-rally nung araw ng linggo. Umabot kaya ng 1 milyon yun, 2 milyon, 3 milyon na sinisigaw nila na ibalik yung pera ng mga Diskaya sa kaban ng bayan. Tama naman na dapat nilang ibalik. Talagang dapat ibalik nila yan. Ang problema ganito, may batas kasi tayo na sinusunod. Yan ang pinipilit ni Senator Rodante Marcoleta. Pinaninindiganan niya sapagkat siya ay abogado na hindi pwedeng baliwalain ng batas at gagawa ka ng sarili mong pamamaraan. Of course, payag naman tayo dyan na may sole ang pera ng taong bayan. Pero, syempre, susunod tayo sa proseso. At yan nga ang pinaglalaban ng ating magiting, magaling na Senator Rodante Marcoleta. At itong si Senator Robin Hood Padilla. Bibigyan ko kayo ng example dahil siya nagbigay ng halimbawa. Paano daw kung hindi pa isole yung pera na yan ng mga Diskaya? At kung aantayin pa natin ang proseso ng batas, baka raw dumating ang araw, mawala na yan. Ngayon, ang tanong ko sa iyo, Senator Erwin Tulfo, with all due respect, bakit hindi nyo kayang isole si PRRD na kinuha niya dito sa kanyang bansang Pilipinas at dinala doon sa The Hague? Ilang milyong tao ang nananawagan na bring him home ng ilang beses. Hindi lang isang beses, not once, not twice, not thrice, but all the time. The people are asking to the government that PRRD will bring him back. Ngayon, paano mo sasagutin ngayon yan? Sasabihin ninyo naman, may proseso kasi tayo dyan. Di ba? Oh, kasi, wag mong sasabihin, kinukumpara ko na naman yung apple sa orange. Ang usapan dito, ang pagsusuli, same. Parehas lang yun. Sinuli yung ninakaw na pera? Eh, bakit si PRRD, di ba, ninakaw din yun? Kidnapping ang tawag nila, di ba? Oh, bakit hindi may suli? Kasi nga, may rule of law na tinatawag. May batas na dapat sundin. Pero, dito sa mga nanawagan, ginagamit ninyo ang salitang taong bayan. Nagsalita na ang taong bayan. Galit na ang taong bayan. Ako man, galit na galit din. Kasali rin ako sa taong bayan. Gusto ko rin talaga may soli. Pero, dapat igalang natin yung batas. Para ano pa na nandyan kayo? Ano ba ang tawag sa inyo dyan? Hindi ba mambabatas kayo? Gumagawa kayo ng batas. Tapos, babaliwalain nyo lang yung batas na ginagawa ninyo? Or na ginawa ninyo? Ano yun? Para ano pang nandyan kayo? Eh magsilayas na lang kayo dyan. Umalis kayo dyan. Wala palang kwentang batas eh. Mas powerful pala yung mga tao, yung sigaw ng tao. Ang tanong ko nga, ilang milyon yung sumigaw nung linggo? Sabi na natin 1 milyon. How about yung sumisigaw kay PRRD? From Luzon, Visayas at Mindanao at siyempre meron pa sa ibang bansa. Ilang milyon yun na gusto nilang ibalik si PRRD dito sa Pilipinas pero hindi kayo nagsalita ng ganyan. Bakit ba? Kasi walang involved na pera? Ako'y nagtatanong lamang. Bakit pagka pera pinag-uusapan ang bibilis ninyo? Sa totoo lang, pag ibinalik ng mga Diskaya yung kanilang mga ari-arian, mga luxury cars, sino makikinabang yan? Taong bayan? Utot nyo blue. Sigurado ako, hindi taong bayan na makikinabang yan. Baka mamaya, gusto ninyong ipasole yung mga yaman ng Diskaya para nakawin na naman ng ilang magnanakaw, ibang magnanakaw na naman. Hindi yan lubos maisip na talagang ganyan ang iisipin ng kagaya ko. Sapagkat mulat na tayo sa katotohanan na kayo, na mga senador dyan, na ibinoto ng taong bayan na dapat sana kayo ang magpuprotekta sa taong bayan. Bakit kayo ganyan? Isang punto pa ang gusto kong ipalabas dito. Isang punto pa ang gusto kong linawin dito. Nagtataka na sila kung bakit daw si Senator Marcoleta atat na atat protektahan ang mga Diskaya. O may nagsalita pa isang op-op din na kapatid ninyo na mayroong involved na pera na ibinigay kay Senator Rodante Marcoleta mula sa pamilya Diskaya. Ano na? Pilipinas, ano na? Bilib na bilib ako sa inyo noon. Bakit ngayon nagkaganyan kayo? Di ko lubos maisip kung bakit kayo nagkaganyan. Di ko alam kung ano ang gusto niyo yung palabasin. Gusto niyo maging sumikat kayo sa taong bayan na sinasabi ninyo? Hindi na. Sikat na kayo. Alam na ng taong bayan yung karakas ninyo. Matulungin kayo sa matulungin. Totoo naman yun. Alam ko yun. Pero pagkaganyan na, nababaliin yung batas dahil lang gusto nyong ibigay ang kapretsyo ng mga Pilipino na taong bayan na naman na nagsisisigaw dyan sa kalsada, gusto nyo ura-urada, ibalik kagad. Mas maganda panoorin natin yung video, yung sagot ni Senator Robin Padilla at mamaya magbibigay pa tayo ng reaksyon. Mahaba na ito, magbibigay pa ako ng reaksyon? Di na siguro. Siguro naman, alam ko matatalino itong mga subscribers ko, mga viewers ko. Mag-comment kayo dyan sa baba, mga kapatid, mga kababayan, kung ano masasabi ninyo habang pinapanood ninyo ang ribat ni Senator Robin Hood Padilla. Buti pa ito.
Tahimik lang itong mama na ito. Hindi abogado. Hindi ko alam kung may natapos ito. Pero, gumagana yung utak at ipinagtatanggol niya kung ano yung tama. Dahil kung ganyan nga naman ang mangyayari, aabuso mga tao. Pwede may mag-aklas na naman dyan, sasabihin nila, hindi na kami magbabayad ng tax. Dahil nanakawin lang din naman. How is that? Mr. Senator, panoorin natin yung video kung ano ribat ni Senator Robin Hood Padilla. Kaya sa susunod na mga darating na eleksyon, mga kapatid, mga kababayan at mga boss, Pilipinas, gumising tayo. Maglagay tayo ng mga senador na may mga utak at may mga puso. May mga senador dyan, hanggang ngayon di pa nagsasalita, paano nanalo yan? Pero bago tayo may blood, mas mabuting panoorin na natin ito. At mamaya pagkatapos nito, mag-comment kayo dyan sa baba. Siyempre, malaya tayong magbigay ng kanya-kanya nating mga opinion. With that, panoorin natin ang video na ito. Mr. President, the distinguished colleagues, just want to make a point of manifestation. I was the one who said this morning that sometimes we have to bend law. We don't have to. The point is, there's a Latin word that says, Vox Populi, Vox Dei. The voice of the people is the voice of God. Now let me ask you, Mr. President, is our law higher than the voice of God? Is our law higher than the voice of the people? Mr. President, the law is supposed to protect the people. What we are asking, Mr. President, is the return of the value of good faith. I understand, Mr. President, what the gentleman from Pampanga this morning was saying, that it is not a requisite to return the money na kinuha po ng mga kontraktor, ng mga kumita po sa flood control project, Mr. President. Tama po yun, hindi po. At meron pong prosesong sinusunod tayo na kailangan sundin. Pag gumulong na yung batas, hayaan ng korte ang magsabi, Mr. President, tens of thousands of people went out last Sunday. Narinig ko po, hindi ko po alam kung yung makasama natin narinig. Narinig ko po yung sigaw ng taong bayan, ibalik ang pera namin. Malinaw po. And I was asked by a reporter, by an interview, your comment. I said the message is loud and clear, Mr. President. Ayusin natin sa gobyerno ang ating mga trabaho. Iwasan po mahulog sa korupsyon. The people are demanding that these people, contractors, DPWH officials, including politicians who made wealth, kumita po sa flood control, na kung maaari isoli nila ang kanilang ninakaw sa bayan. And I think that is the right thing to do. Ang problema kasi, Mr. President, kung susundin natin ang batas, alam naman po natin ang pagdinig sa ating bayan ay buwan at taon ang inaabot. Baka pagdating po sa dulo, wala na pong makuha ang gobyerno sa mga taong ito. My only point, Mr. President, is the people were asking, the people are demanding. Isole yung pera na ninakaw sa kanila. Meron po tayong batas. True enough, Mr. President, I don't disagree. There is ika nga a process. May proseso, tama din po. Paano naman po yung sigaw ng taong bayan? How can we pacify the clamor, the anger of the population, Mr. President? I have no answer. My only answer, Mr. President, is isoli po ninyo ang inyong ninakaw. No ifs and buts. Ang sinasabi lang po ng DOJ, kakausapin po nila ang mga taong ito kung pwede isoli. Wala naman po sinabi ang DOJ. Ito ang batas, bawal po, ay kailangan ninyong isoli yan. The DOJ, the Secretary himself said, they will ask, but they will not force them. Depende, mas mabuti raw kung kusang loob nilang isurrender yung pera, Mr. President. Wala naman pong nagbabawal sa batas na magbalik ng ninakaw. There's no such thing. And alam ko pong meron tayong process, we have procedures. But my only point is, Mr. President, whether I'm right or wrong, I stand to the wishes of the public, of the Filipino people, ibalik ang perang ninakaw sa kanila. Period, Mr. President. Thank you, Mr. President. Thank you, Senator Erwin Tulfo. Senator Padilla is recognized. Opo. Ginoong Pangulo, napakaganda po ng mga punto na binitawan ng ating hinahangaan na si Senator Erwin Tulfo. Ngunit, alam niyo po, meron pong historical injustice na nangyari sa mga Bangsamoro. Kung ang usapin po natin ay sisingilin natin
ang ilang bayan sa mga utang nito sa Bangsamoro at hindi natin padadaanin sa batas, para saan po yung farm law? Mapupunta na lang po kami sa gulo. Mapupunta na lang po ito sa paniningil na hindi. Ganito lang, kailangan magbayad. Kailangan ngayon na. Kailangan po dumaan tayo sa proseso. Ang atin pong saligang batas ay malinaw na nagsasabi na may due process. Kung argumento po natin, makikinig tayo sa sinasabing ngayon na. Teka muna po. Marami pong maliligaw. Katulad po ng mga kasama nating artista, halimbawa, sinasabi nila, kung ganyan, wag na tayo magbayad ng tax. Paano pong gagawin natin? Papayagan po ba natin na mga artista ngayon wag na magbayad ng tax dahil yun ang boses nila? Yun ang voice of God? Yun ang voice of the people? Ang gusto ng mga tao, lahat ng tao ngayon ayaw na magbayad ng tax. Dahil sa nangyayaring ito. Ang gusto ko lamang pong linawin, Ginoong Pangulo, tama po, naniniwala po ako na ang tao'y galit na. Dapat lang po silang magalit. Marami nang talagang ghost project, ang dami na pong nangyayaring ito. Pero sana po, intindihin po natin din yung mga kababayan natin sa malalayong lugar na humahanap ng hustisya. Madami pong mga kababayan natin, katulad ng mga katutubo, na humihingi din po ng hustisya yan. Pero dinadaan po natin sa batas ang pagnanakaw sa kanilang mga lupain, ang pagnanakaw sa mga mineral resources nila. Pero lagi natin sinasabi, may batas tayong dapat sundin. Paano kung isang araw gusto din nilang ng anarchy? Gusto din nilang magkagulo? Gusto din nilang lumusob sa Malacanang, pumunta ng Mindiola? Yun po yung mga bagay po na dapat po natin ding isipin. Ako po'y hindi kontra kahit kanino dito. Ako po'y #1 supporter ng lahat nandito. Pero pagdating po sa usapin na tayo'y magkakaroon na naman ng pag-aaklas. 20 taon na po ako sa Mindanao. Alam po yan ng kapatid ko na si Senator Mig Subiri na umiikot dyan sa mga liblib na lugar para kumbinsin ng mga taong sumunod tayo sa batas. Yun lamang po, mga senador tayo. Gumagawa tayo ng batas. Ang batas kailangan sundin natin tayo mismo. Yun lamang po, wala naman akong gustong sabihin kundi yun lang. Maraming salamat po. Senator Erwin Tulfo is recognized. Mr. President, just last point. Hindi po kahit kailan nagnakaw ang Bangsamoro. To tell you, kung mga kasama po natin, 20 years na pong nag-ikot sa Mindanao. Ako, lumaki po ng Mindanao. I've been to Hulo, I've been to Basilan, been to Tawi-Tawi, I've been to Marawi. Maro nga po ako magsalita ng Tausog But anyway, ang sinasabi ko lamang po, wala pong ninakaw, kaya iba po yun Parang you're comparing apples to oranges. Yung Bangsamoro po, hindi po nagnakaw, kaya yung sinasabi na kailangan kasuhan or something, hindi po Ang sinasabi ko lang po, ito malinaw, na yung sinisigaw po ng mga kababayan natin ni Sole. And that's my own opinion, Mr. President. We have to return it. Kusa po, kung gusto po, kung sincero silang maging state witness, gusto po nilang mapasok sa Department of Justice, then siguro po, in good faith, Mr. President, isoli po nila yung mga nakuha po nila. That is all, Mr. President. I have no further statements. Thank you, Mr. President. Thank you, Senator Erwin Tulfo.